we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw! Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Arestado ang 3 lalaking nanloob sa isang ukay-ukay store sa Digo City sa Davao del Sur. Nasa mahigit kalahating milyong piso na halaga ng mga paninda at cash ang natangay ng mga sospek. Ang detalye sa report ni Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao Live. Argil. Sara, mga tindang relo at kita na naturang establishmento ang nanakaw ng mga sospek. May nakuha ring fragmentation grenade at ginamit na baril matapos sila maaresto 3 oras matapos ang insidenteng pagnanakaw. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagpasok nitong 3 lalaki na pawang nakasuot ng jacket sa isang ukay-ukay store sa Aurora Extension sa Digo City, Davao del Sur. Hindi na nakaalma pa ang mga trabahador na naturang ukay-ukay dahil may dalang baril ang mga kawatan. Sa ibang anggulo ng kamera, binasag ng isa sa mga sospek ang isang istante. Agad niyang nilimas ang mga nakadisplay na relo sa loob nito. Sinubukan pa nito na ipasok ang tray ng mga relo sa kanyang bag pero tila nahirapan siya. Kaya isa-isa na lang niya ipinasok sa bag ang mga relo. Wala pang 2 minuto natapos ang pagnanakaw. Natangay nila ang mga relo na nagkakahalaga ng mahigit 650,000 pesos, 15,000 pesos cash, cellphone at iba pang personal na gamit ng staff. Sa ikinasang hot pursuit operation ng Digo City Police, 3 lalaki ang naabutan ng mga pulis na nag-iinuman sa gilid ng kalsada sa Barangay 3 de Mayo sa parehong lungsod kahit curfew hours na. Sinita ng mga pulis ang mga ito, ngunit nagsitakbuhan ang mga ito at pumasok sa nirerentahan nilang bahay. Nahulog ang isa nila ka pusil. So nakita nila na naipusil, gisulod nila dito sa sa rented nilang apartment. Nakuha sa loob ng nirerentahang apartment ng mga suspect ang mga ninakaw na mga gamit. May na-recover din na isang fragmentation grenade, mga baril at mga bala nito. Napag-alamang taga Sharif Agwak, Maguindanao del Sur ang mga suspect pero patuloy ang pangangalap ng pulisya ng iba pang impormasyon kaugnay sa mga suspect. Nagakuha pa po may mga information dito kung unsa jud ang ilahang background ani nila kay we are not very kuan sa ilahang mga names kay based sa pag-adto gyud nato sa area daghan pug mga IDs dito nga nakuha nato. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang mga suspect na kasalukuyang nakakulong sa custodial facility ng Digo City Police Station. Kasong robbery with force and intimidation at paglabag sa Firearms and Ammunition Regulation Act ang isinampang kaso sa mga suspect. Sara, dahil sa dayo sa lugar ang mga suspect ay mas paiigtingin pa umano ng Digo City Police ang kanilang border control checkpoint upang masiguro na walang mga armadong makakalusot ulit sa kanilang lungsod. Sara. Maraming salamat Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sugatan ng driver ng trailer truck matapos na tumagilid ang minamanehong sasakyan sa bahagi ng ginagawang kalsada sa Batangas City. Ang insidente sa pool sa CCTV. Tutukan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Binabagtas ng trailer truck na ito ang pakurbang bahagi ng kalsada sa Barangay Tinggalabak, Batangas City. Hindi pa man nakakalayo ng biglang
Tumagilid ito at tuluyang bumagsak. Ayon sa driver, nabalahaw ang hulihang gulong ng truck sa ginagawang kalsada. Lula ng 22-wheeler ang mahigit sa 1,000 sako ng semento na i-deliver sana sa Sariaya, Quezon. Wala namang warning sign na nakalagay for small vehicle only. Mahaba itong dala ko, akala ko ng kasya kasi may diretso ng mga ano. Ligtas ang driver at pahinante ng truck pero sugat sa ulo at gasgas sa kanang mata ang tinamo ng driver. Mabagal lang daw ang kanyang pagmamaneho. Semento yan Pero heavy duty naman yung truck na yan. Tama lang kasi paano ka naman bibilis dyan. Tanging sa mga light vehicles lang daw muna pinadaraanan ng bahagi ng kalsada kung saan tumagilid ang truck. Na sa gabi po hindi po masyadong pinadaanan pag malalaki. Dahil po ng karsada po nalagay ng karsada. Hindi po masyadong nasaktan yung driver. At saka po wala pong kasinong nasaktan ng mga ibang nagdadaan sa sasakyan. Inilipat na rin sa isang truck ang mga semento na nahulog mula sa 22-wheeler. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nilamon ng apoy ang 8 classroom sa isang paaralan sa bayan ng Molave, Zamboanga del Sur. Sumiklab ang sunog sa loob ng isang pribadong paaralan sa barangay Makugihon, Molave, Zamboanga del Sur pasado alas 4, Lunes ng madaling araw. Nilamon ng apoy ang isang school building na may 8 classrooms. Matapos ang isang oras, nagdeklara ng fire out ang Molave BFP. Tinatayang aabot sa 3 million pesos ang naitalang pinsala dahil sa sunog. Wala namang naiulat na sugatan sa insidente. Posibleng electrical short circuit ang sanhi ng sunog pero nagpapatuloy pa ang investigasyon ng BFP. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng BFP sa insidente ng pagkasunog ng 2 burol sa bayan ng Carmen sa Bohol, Martes ng gabi. Para sa karagdagang detalye, narito ang report ni Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak live mula sa Carmen. Nico? Sarah, tumagal na mahigit 3 oras ang grass fire noong Martes ng gabi kung saan tila naging kulay uling ang 2 burol ng Chocolate Hills dito sa bayan ng Carmen, Bohol. Pasado alas 7 Martes ng gabi nang alertuhin ang BFP Carmen kaugnay ng sunog sa Barangay Buenos Aires. Dahil walang daan, hindi makaakyat ang mga fire truck. Kaya mano-mano o lalong pahirapan ang pag-apula sa sunog sa tuyong Cogon Grass. So nagmano-mano ta og saka dito, nagmano-mano ta og bunal sa mga kadtong nagsiga nga mga grass. Bunal na dito dili pasirit. Bunal gyud, wala gyud mi kapasirit kay ang ato ang mga fire hose disad kabot. Bagamat malayo sa mga bahay, kinabahan pa rin ang mga residenteng aming dinatnan sa paanan ng burol. Di naghuwat tapos may basig masunog ning niya kay daghan na ba kayong mais na nang bagong gikuan nang gian. Amo ra bantayan basig kana pa ring ubos. Babot may sinani bumiro mabot na yun. Napi uban ni ngonog. Usapi pag abot na bumiro ang arang habugaman. Pero hindi raw ito ang unang sunog sa Chocolate Hills ngayong tag-init. Bagamat umabot ng 5,000 square meter, walang napinsalang ari-arian ang sunog na naapula pasado alas 10 ng gabi ding yun. Inaalam pa ng BFP ang mismong mitya ng grass fire. Pero posible umanong spontaneous combustion ito o natural na pagliliyab ng mga tuyong material dahil sa sobrang init. May tabo tingalin ng spontaneous combustion kung grabe kainit ang panahon niya, ang atong mga sagbot patay. So mahitabo gyapon na siya. Pero di nato lesson nato i-determine og mao gyud siya kuan kasagaran gyud man activity. Sa kabila ng nangyari, patuloy ang pagdating ng mga turista dito sa bayan ng Carmen, partikular sa kanilang viewing deck na isa sa mga pamosong atraksyon dito sa lalawigan ng Bohol. Sarah? Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nalapnos ang muka at katawan ng isang taong gulang na bata matapos aksidenteng mabuhusan ng mainit na tubig. Narito ang report ni Gab Daluna ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 3 araw na sa intensive care unit ng isang ospital sa Batac City, Ilocos Norte ang isang taong gulang na bata matapos aksidenteng matapunan ng mainit na tubig noong Linggo, April 28. Ayon sa ina ng bata, katatapos lang daw nitong isali ng bagong kulong tubig sa termos nang abutin ng anak.
Dahilan para mabuhusan ng kumukulong tubig ang kanyang mukha at katawan. Hindi mapigilan ng ina na sisihin ang sarili sa nangyari. Sabi ko, sinalinan ulit legit ako rin ma'am kasi isaangak ko kami ni Jay bangir ma'am Jenny mother ko. Jay biit ko lang nga napan ng isaang ma'am kat agsubli ak ma'am kat so Jay na ito yung kanya na ginawat na bit Jay termosin ma'am. Kung ang kakaayatan dito yung nangyari ka dito anak ko ma'am. Nagtamo ng first degree burns sa mukha habang second degree burns sa katawan ng bata. Pero lumalaban daw ito para makarecover. Isang grupo naman ang nagbabuting loob na tumulong para sa gastusin ng bata sa ospital. Lalo't kapos din sa buhay ang kanyang mga magulang. Isang fundraising campaign din ang kanilang sinimulan para sa bata. Kasi po naranasan ko na po yung humihingi ng tulong sa ibang tao. Kahit po walang-wala tayo, kung kaya rin lang po natin tumulong. Tutulong po at tutulong pa rin sana tayo. Maaari naman daw makipag-ugnayan sa grupo ni Jingjing Lorenzo para sa mga gustong magpaabot ng tulong. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Gab De Luna, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Idiniklara ang state of calamity sa Dingras, Ilocos Norte dahil sa epekto ng El Nino. Dahil sa tumitinding epekto ng El Nino, nagdeklara na rin ng state of calamity ang bayan ng Dingras sa Ilocos Norte. Ilang barangay na raw ang halos 3 linggo nang walang tubig sa gripo at balon. Tulad ng barangay Sulkiano. Galing pa raw sa sakahan ng tubig na ipinamamahagi sa pagrarasyon. Ayon sa sangguniang bayan ng Dingras, 30% ng calamity fund ay mapupunta sa rehabilitasyon ng mga apektadong lugar. Mga kapuso, bahagyang nakatulong sa ilang bahagi ng bansa ang mga panandaliang ulan at local thunderstorm. Base sa datos ng Pag-asa mula April 1 hanggang April 29, ilang bahagi ng Isabela, Central Luzon at Mindoro ang nagkulay green o nakapagtala ng near normal rainfall amount. Ang mga kulay yellow naman gaya ng ilan pang bahagi ng Northern, Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao ay nakapagtala ng below normal rainfall amount. Habang ang natitirang bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila ay kulay pula. Ibig sabihin, kulang na kulang ang natanggap nitong tubig ulan sa mga nakalipas na araw. Ang kakulangan sa ulan ay bunsod pa rin ng tumitinding tag-init at epekto ng El Nino. Ngayong araw, wala pa ring namamataang sama ng panahon sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Easterlies ang nakaapekto sa bansa ayon sa Pag-asa. Halos buong bansa kasama ang Metro Manila ang makararanas ng mainit na panahon. Ilang lugar lang ang may tsansa ng ulan, lalo sa bandang hapon, base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Ito ang inyong Regional TV News. Matapos i-turnover sa Sagay CSWDO para sa ilang interview at assessment, ibinalik na sa kustodiya ng kanyang ina ang 7 taong gulang na batang lalaki na itinuturong bumaril sa kanyang ama na si Police Staff Sergeant Lerny Alatcha, 44 anyos, sa loob mismo ng kanilang bahay nitong Sabado sa Sagay City, Negros Occidental. Ayon sa Sagay City Police, kinakailangang ibalik sa ina ang bata dahil menor de edad ito at hindi raw maituturing na criminally liable. Kaya tinutukan ngayon ng pulisya ang iba pang individual na nasa loob ng bahay na mangyari ang krimen. Isinailalim na rin sa paraffin test ang ina at isa pa nitong anak na 12 anyos habang hinihintay pa ang resulta ng autopsy sa mga labi ng biktima. Kami ka-conclude na kung sino gid ang nagkuha sa pusil kat nagtiro. Ang tanan to nga persons of interest ma'am nga present during sa incident amo ang undergo na mo o paraffin test. Patay ang isang lalaking lumahok sa paligsahan ng paghuli ng bibe sa dagat ng aksidenteng matamaan ng LEC ng dumaang motorbangka. Habang masayang nagpapaligsahan sa paghabol ng bibe sa Barangay Bagong Bayan, Lawaan, Antique, Lunes ng hapon, makikitang sabay-sabay na nagpaunahan sa paglangoy ang grupo ni Hans. Pero habang hinahabol ang bibe, biglang dumiretso sa kanilang nilalanguyan ang isang motorbangka at tinamaan ito. Nagtamo siya ng mga sugat sa leeg at iba pang bahagi ng katawan dahilan para siya ay masawi.
Ayon sa nagmamaneho ng bangka na si alias Mark, 31 anyos, hindi niya umano napansin na tinamaan ng hélice ng motorbangka ang biktima. Lumabas sa investigasyon ng Lawaan Police kasabay ng isinasagawang paligsahan sa habulan ng bibe. Naghahanda rin para naman sa boat racing para sa Pamalaran Festival ng barangay si Mark. Nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect. Mga kondom at underwear natagpuan sa isang irigasyon sa bayan ng Pavia, Iloilo. Ilang residente sinabi na madalas na ginagawang tagpuan at tambayan ng mga magkasintahan at kabataan ang nasabing lugar tuwing gabi. Nakatutok exclusive si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Nadatnan ng GMA Regional TV 1 Western Visayas ang mga nakakalat na wrapper at mga ginamit na kondom, underwear ng lalaki at babae, plastik ng pagkain at lagayan ng mga inumin sa isang irigasyon sa Barangay Tigum sa bayan ng Pavia, Iloilo. Ayon sa mga residente, madalas daw makikitang tumatambay sa nasabing lugar ang mga kabataan lalo na pagsapit ng takip silim. Napansin din daw na madalas itong pinupuntahan ng mga magkasintahan. May puno ng kamatsiles sa lugar na masisilungan ang mga pumupunta dito, kaya ito ang ginagawang tambayan. Wala kami sa school kayo pormi pa. Kayo pormi pa sanda may checkpoint kada pulis para bawing taragi. Kaya agad ipinagbigay alam ng GMA Regional TV 1 Western Visayas sa mga opisyales ng barangay ang sitwasyon sa lugar. Ayon sa opisyal ng Barangay Tigum, hindi nila alam ang tungkol dito ngunit agad daw nila itong aaksyonan lalo na kung may mga menor de edad na sangkot. Ikuha na namon, i-aksyonan namon sa barangay nga kung pwede, i-disseminate namon sa tanan nga council kada gabi parubingan sa tanod para at least ma-monitor namon kung may ara mang gapon nga nagastambay kung gabi. Aminado ang barangay na madilim sa lugar tuwing gabi dahil wala pang street lights. Wala raw malapit na main road sa lugar kaya hindi ito madalas daanan ng mga tao. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Zen Kilantang Sasa, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pansamantalang binuksan sa mga motorista ang bahagi ng Cannon Road, partikular sa Camp 6 sa Tuba, Benguet. Maring dumaan ang mga light vehicles paakyat at pababa sa Baguio City. Tugon daw ito ng DPWH sa kahilingan ng Metro BLI-STT mayors para maibsan ang traffic sa Marcos Highway at hindi mahirapan ang mga motorista na dumaan sa alternate route sa bahagi ng ilog sa Cannon Road. Magtatagal ang traffic scheme hanggang matapos ang ginagawang mga pose ng rock shed sa lugar. Kapuso artists Juancho Trevino at Yasser Marta nagpakilig sa Coronation Night ng Miss Zambuwood 2024 na bahagi ng Kalipayan Festival 2024 sa Barangay Zambuwood sa Zamboanga City. Silipin natin yan sa report ni Efren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Suot ang kanilang festival costumes, ibinida ng 11 kandidata ng Miss Zambuwood 2024 ang makulay na kultura ng mga tribo sa Zamboanga City sa Coronation Night ng pageant na bahagi ng pagdiriwang sa Kalipayan Festival sa Barangay Zambuwood. Mas tumingkad pa ang kanilang ganda sa inirampa nilang cocktail attire at long gown. Sa huli, kinoronahan ang 24 anyos at licensed professional teacher na si Mariam Claire Timtim mula Iligan City. Winning this pageant is such an honor and hindi ko po ma-explain yung nararamdaman ko. Samantala, napuno naman ang kilig ang Coronation Night nang mag-perform si Kapuso actor Juancho Trevino. Mas tumindi pa ang hiyawan ng hinarana naman ni Kapuso leading man Yasser Marta ang mga kandidata, maging ang Kapuso fans. Sobrang pagtanggap ng mga taga-barangay Zambuwood, sobrang akong natuwa kasi ako hometown ko din to. So, I'm very happy. Every time na pupunta ako dito sa lugar na ito, Zamboanga in general, mainit talaga ang pagtanggap sa mga kapuso, sa mga GMA artists. At dahil bira lang sila makabisita sa Zamboanga City, hindi pinalampas na Juancho at Yasser na matikman ang ilang unique na Muslim dishes tulad ng chicken pianggang at yula itum na chicken dishes na hinaluan ng burnt coconut meat. Si Yasser homey ang feels sa nasabing mga pagkain lalo pa na tubong Zamboanga siya. Muslim food, mahilig talaga ako dyan kasi yung nanay ko ay tausug. Pero ito, brother, masarap. Ano yan,
bien sabroso. Yun nga, parang nakakagulat kasi May pagkaanghang din, may pagka-spicy pero malinamnam. Bukod dito, pinasyalan din ni Juancho ang ilang tourist sites sa lungsod katulad ng Fort Pilar Shrine, Plaza del Pilar at Paseo del Mar. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Efren Mamak nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Idinaos ang exhibit sa 2 wikang nanganganib na maglaho sa Pilipinas na dinaluhan ng mga katutubong remantado at ata. Habang ilang manunulat, kinilala sa gabi ng Parangal 2024 ng Komisyon ng Wikang Filipino. Isang exhibit para sa 2 wikang nanganganib na maglaho ang pinangunahan ng Komisyon sa Wikang Filipino sa Senado. Ito ang mga wikang hatangkaye ng mga remontado sa Tanay Rizal at General Nacar Quezon at inata mula sa mga ata ng Negros Occidental. Ilan sa mga katutubo ang dumalo sa exhibit bilang pagsuporta. Tampok din sa exhibit ang ilan sa kanilang mga awit, ritual at produkto. Ayon kay KWF Commissioner Arthur Casanova, layon ng exhibit na mailapit sa pamayanan ang tungkol sa mga nasabing salita na hindi pa batid ng karamihan. Hinikayat ni Senator Lauren Ligarda ang mga katutubo na huwag hayaang maglaho ang kanilang mayamang wika at kultura. Hinimok din ni Ligarda ang mga ahensya ng gobyerno na paigtingin ang mga proyekto at programa na nagpapasigla sa wika ng mga katutubo. Kinilala naman ang mga piling manunulat na patuloy na nagpapalawig sa panitikang Pilipino sa gabi ng Parangal 2024 ng KWF. Kabilang sa kanila si UP Professor Dr. Jimwell Naval na binigyan ng Gawad Dangal ng Panitikan 2024. Binigyan din ng parangal ang Makata at premyadong manunulat na si Frank Rivera. Kinilala rin ang mga nagwagi sa Talaang Ginto, Makata ng Taon at pati na rin sa patimpalak ng Tulang Senyas 2024. Dinagsa ng fans ang Kapuso Fiesta para sa selebrasyon ng Pasalamat Festival sa La Carlota City, Negros Occidental. Silipin sa report ni Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. All smiles ang Kapuso Stars nang dumating sa La Carlota City sa Negros Occidental nitong Biyernes, April 26 para makisaya sa taunang Pasalamat Festival. First stop ni Lilet Matias, attorney at law stars E.A. Guzman, Jason Abalos at Sonia Mejia kasama sina Bubay at Pipita ng The Bubay and Tekla Show ay ang City Hall ng LGU. From a quick visit, diretso na sila sa La Carlota Festival Park kung saan matyagang naghihintay ang fans. Si Pipita, to the highest level ng energy as host ng Kapuso Fiesta. Si The Bubay and Tekla Show host Bubay ang unang nagpakita ng pasabog na performance. Time out muna sa pagiging kontrabida sa Lilet Matias, attorney at law, kundi bida for that night sa puso ng fans si Sonia Mejia. Sa paglabas naman ni E.A. Guzman, hindi na mapigilan ang tilian ng girls. Umuwi ka na, baby. Mas nagkagulo pa ang audience na makita na nila ng personal si Jason Abalos. Sana napasaya po namin kayo lahat dahil kami masayang-masaya na nakita namin ang inyong mga ngiti. Grabe po yung yung pagtanggap niyo po sa amin, mga Kapuso, talaga naman. Woo! Energy! Kasintamis ng inyong mga asukal ang inyong pagmamahal sa amin. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap niyo po sa amin dito. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap niyo sa amin. Mula sa GMA Regional TV, 1 Western Visayas, Eileen Pedreso, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Timbog sa bypass operation ng isang 35 anyos na lalaki na taga Cabugao, Ilocos Sur at 33 anyos na babaeng taga Lawag City, Ilocos Norte sa isang hotel sa Vigan City. Nakuha sa 2 sospek ang humigit kumulang 50 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Nakumpiska rin ang isang baril, pera at drug paraphernalia. Wala pang pahayag ang 2 naaresto na nasa kustudiya na ng BJMP.
Isang pasyalan sa Dinalungan Aurora ang sikat ngayon sa mga gustong magpalamig sa gitna ng mainit na panahon. Sa halagang 25 to 30 pesos, pwede nang ma-enjoy ng mga bata at matanda ang tinatawag na Bulawan Falls. Galing sa bundok ang tubig kaya malamig at malinis. Bukod sa pagligo sa falls, Instagrammable din ang hanging bridge sa lugar. May mga cottage rin na pwedeng rentahan. Mula sa bayan ng Dilalungan, madaling puntahan ang falls dahil may mga signage at sementado ang daan. Tinitiyak naman ng barangay na napapanatili ang kalinisan at kaligtasan sa lugar. All systems go ang Central Visayas Regional Athletic Meet na gaganapin simula sa May 4 na magtatagal hanggang sa May 9. Para masiguro ang kaligtasan ng lahat ng mga lalahok sa regional meet, nasa 200 pulisya at augmentation force ang ipapakalap sa iba't ibang venue sa lungsod. Aabot sa 12,000 na participants mula sa 20 school division mula sa Region 7 ang lalahok sa sports meet. Isasagawa ang ceremonial opening sa Cebu South Road Properties gabi ngayong Sabado, May 4. Sinisiguro naman ng DepEd Region 7 at Cebu City LGU na matutugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga delegado. Nitong Martes, nagsagawa ng send-off ceremony ang DepEd Lapu-Lapu City Division para sa 455 na mag-aaral, 57 na trainers at 142 support staff na lalahok sa Siviraa. Isa sa pinaghandaan ng nasabing delegado ang epekto ng matinding init ng panahon. Katong mga personal nato nga mag-duty while on patrol duty, no using of cellphone. Otherwise, once caught, wala tayong zero tolerance tayo, they will be facing administrative case. Regarding the outdoor games will be conducted from at 6 a.m. Early as possible. At 6 a.m. to 9 a.m. Then in the afternoon, it will start at 3 p.m. until mga 8 p.m. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.